Kapag ba pabalik-balik ka sa abroad, marami ka na daw pera, marami ka na daw ipon. Hello mga kakuskus! Andito naman si Akit. Sasamantalain ko kasi nagsabay yung mga amo kong lumabas. Kasi mamaya baka andyan na ulit sila. Umuutot lang sa labas tapos bumabalik na. Kaya sasamantalahin kong nakawin yung ilang minuto ng oras ko sa pagtatrabaho. So anyway guys, ang dami ko kasing naririnig. 'Di ba? Syempre ako inabot na ng dekada dito sa ibang bansa. Tapos sabi nila, pabalik-balik ka sa abroad, ang dami mo na sigurong ipon, ang dami mo na sigurong pera. Hello, kaway-kaway, taas wallet sa mga marami ng pera na andito sa abroad. Itaas ang wallet, guys. Yung puno na ang wallet, yung marami ng ipon. So, anyway guys, opo. Marami na rin akong ipon kasi higit dekada na rin ako dito. Marami akong ipon na uban kasi may uban na rin ako. Marami na natakpan lang tiya sa sa ipit ko. Marami na akong ipon na uban. Marami na akong ipon na barikos sa kamay. Hindi lang po sa kamay, marami sa paa. Itataas ko po ba para makita. Marami akong ipon na barikos sa kamay, sa paa. Marami rin akong ipon na uban. May arthritis na rin. Ano pa yung marami kong ipon? Marami akong ipon na pagtitiis at pakikisama sa aking mga amo. Pagresibo naman, honestly, yung mga namin, tinatapon ko na talaga. Yung mga inaano ko sa pamilya ko, pag nagamit na, pag naging okay na, hindi po talaga ako nag-iipon ng resibo. Yun lang yung mga sa utang-utang, yung mga hinihingi nila na favor, yun po yung inipon ko. Andun talaga na tinago ko yung mga yun. Sa utang-utang at sa favor. Pero yung para sa pamilya namin, yung mga pang-araw-araw na hindi ko talaga iniipon. Pag natapos na, pag okay nang lahat, nagastos na, itatapon ko na kasi masakit sa dibdib. Iipunin mo, okay sana kung oo. 'Di ba yung iba iniipon talaga, makapal na resibo. 'Yon yung ipon. Okay sana kasi sa akin okay sana pag pwede kong isakada sa Pilipinas. Nako po, iipunin ko po talaga para pag uwi ko may isasakada. So, anyway guys, yun yung mga ipon ng mga OFW na pabalik-balik dito sa ibang bansa. And sabi nila, ang tagal mo na sa abroad, di ka pa ba nagsasawa? Ang dami mo ng ipon. Eto guys patikim lang po yun kasi yung una. Eto guys po yung katotohanan. Opo, pabalik-balik po kami dito sa ibang bansa. Pero yun nga yung nakakaawa kasi umabot na kami ng dekada. Yung iba senior citizen na andito pa rin sa ibang bansa. Bakit? Opo, marami ng ipon na uban, varicose veins, pagtitiis, pakikisama, resibo. Pero ang katotohanan, yung wallet, nagugutom pa rin. Kasi paano ka nga makakaipon kung kada sahod mo, takbo sa padalahan, takbo sa remittance. Ang naiiwan is resibo, yung barya ng pinadala mo. Yun yung katotohanan na naiipon ng OFW. Lalo na pag ikaw yung breadwinner, wala talaga. Kaya nga kami babalik-balik. Kasi nga anong aasahan namin sa Pilipinas kung wala kaming source of income. So yun po guys. Hindi po porket pabalik-balik, marami ng ipon na pera. Kaya nga pabalik-balik yan kami kasi nga wala kaming ipon. Sabi nila ang tagal niya na. Yung iba umabot ng senior citizen, pabalik-balik pa rin, wala pa ring ipon. How come? Okay guys, sasagutin natin yan. How come na walang ipon? Ang tagal sa abroad, pabalik-balik. Una, nagpaaral. Pinagtapos yung mga anak, pati mga apo, sinusustentuhan. Kaya nga umabot ng senior citizen dito sa abroad, wala pa ring ipon. Pangalawa, pag sumahod yan padala, pag sumahod padala. Okay sana kung pag sumahod ka, nilagay mo sa basket, nilagay mo sa sako, tapos tatalian mo. Pag sumahod ka ulit, ilagay mo sa basket, sa sako, tatalian mo. Yung ganon-ganon. Pag sumahod ka, ilagay mo lang sa sako, tapos tatalian mo.
Eh di syempre, puno na siguro yung isang sako, di ba? Yung isang traveling bag, puno na po siguro yon pag ilang taon ka na. Yon yung maraming ipon pag ganun. Eh paano kung sa katulad namin na kapag kasahod mo padala, pagkasahod padala. So yun po yung katotohanan guys. So wag pong magsalita ng, itry nyo kaya, mag-abroad din kayo para maranasan nyo. Maranasan nyo yung sinasabi nyo na ang tagal-tagal na niya sa abroad, wala pa ring ipon. Yun po yung katotohanan guys. Sahod padala, yun lang po yung routine ng isang OFW. Sahod padala, sahod padala, sahod padala. Ang natitira resibo at yung barya ng pinadala. Sa sahod ulit, padala ulit. So, yun po yung katotohanan. Kaya wala po talagang ipon ang karamihan sa mga OFW. So, huwag kayong magsabi na pabalik-balik na yan sa abroad. Marami na yan pera. Diyos ko po. Hindi nyo lang alam, itry nyo mag-abroad para alam nyo yung katotohanan, guys. Yun nga yung sinabi ko, pag sumahod ka, nilagay mo sa sako. Ay, nako, Diyos ko. Siguro, ano mo na, hindi mo lang bibit-bitin talagang ano mo sa ulo or sa dito. Kasi marami na, hindi po ba? Ang sarap kaya pag ganun, no? Sino ba naman yung gustong pabalik-balik dito sa abroad? Sino ba yung gustong nangangamuhan, guys? Sino ba yung gustong trabaho ng trabaho? Yun nga, wala pong choice. Wala kang trabaho sa Pilipinas. Ano, dadagtag pa ba tayo sa mga jobless, mga unemployed sa Pilipinas? Kung kaya mong mag-abroad, kaya mong tiisin yung hirap dito sa abroad, tiisin mo talaga. Kaya nga kami umabot ng dekada kasi iisipin namin, pag uwi namin, wala naman kaming trabaho sa Pilipinas. Yun po yung katotohanan, guys. Kaya don't be too much judgmental. Nabulol tuloy ako yun tuloy. So, wag po masyadong judgmental, guys. So, yun po yung katotohanan. Bakit maraming tumatagal dito sa abroad na sinasabi nila pabalik-balik maraming pera. So, guys, yun lamang po. So, I hope malinaw sa mga nagsasabi na pabalik-balik kami, marami kaming ipon. Ako po talaga, dito na ako nagkauban. Uban. Dito na ako nagkabarikos sa kamay, pati paa. Ayun yung mga ipon ko. Tapos maraming pakikisama sa amo. Maraming pagtitiis. Di nyo lang po yun alam. So anyway guys, that's for today. Kasi baka mamaya andyan na ulit sila amo ko. At itutuloy ko na po ang aking pagkukuskos. So have a nice day mga kakuskos. Till my next vlog again. Enjoy lang po, alagaan ang kalusugan mga kapwa OFW dahil yan lamang po ang mga puhunan nating lahat. Just enjoy guys at mabuhay po tayong lahat.